Speaking of Martin Romualdez, ito yung sinasabi ko, paano nga naman isasabit si Martin Romualdez ay mismong Diskaya na ho ang nagsabi, mga boss chief amo sir, nasan ba yun? Mismong si Pacifico Diskaya ho ang nagsabi, mga kababayan, I have no direct transaction with Romualdez and Co. in project kickback. Si Martin Romualdez nasa Pilipinas, mga bossing. Ito pong si Saldico ay pinapauwi ho, mga bossing. Kailangan magpaliwanag. Sino dapat yung mga nanakaw na Sara? Tanda siguro, may kinakatakutan ka din, di ba? Mga pamangkin ng Kotangko. Sabi, ngayon. Manila, Philippines, after accusing over 17 House lawmaker of corruption in flood control project construction, Magnate Pacifico Diskaya did not shy away from appearing in the House control hearing on Tuesday. Gusto ko lang pong linawin. Ito madiinan ho ito. Kaya yung sinasabi ni Chis Escudero na bakit pinatawad agad itong si Martin Romualdez, bakit okay na agad si Martin Romualdez, baka dahil ho dito, mga bossing. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang transaksyon o klaseng transaksyon sa kanila. Kay Martin Romualdez daw ho, mga bossing. Said his opening speech slightly backtracking from statement at the counterpart probe in the Senate. Ngayon ho, mga bossing, paano mo i-relate ngayon si Martin Romualdez dyan? Di po ba? At eto, nagsalita po ang Pangulo. Ano po ang sabi ng Pangulo? Kumbaga parang walang kamakamag-anak din to, walang kumpa-kumpare. Walang no one is spared in flood control, corruption. Kaso mahirap po talagang isabit dyan si Martin Romualdez, kagaya na lang ho nun. Di ba? Mismong si Pacifico Diskaya ang nagsabi, walang kaugnayan, walang naging pag-uusap, walang naging transaksyon, mga bossing. So paano? Better luck next time. Nakapokus naman ho talaga kay Boss Chis, mga kababayan, ang mamamayang Pilipino. Nakabantay kay Boss Chis ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Jorge Dralin, sabi nga ni Takero, wala daw signature si Speaker sa mga kontrata ni Senator Grace Poe at Saldi at ni Quezon ang nakapirma. Sabi ni Alone TV, lahat ng korap, gulong. Tama. Anita Arambulo, bakit hindi dapat naging presidente? Kasi nakikita na ang korakot. Siguro ho, nababanatan na kasi si Manong Chavit. No? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan, mga kababayan. Alisin ko muna to. Ngayon ho, dumako tayo. Sino pa to? Di siya pwedeng maging presidente. Nako, eto. No? Si Saldico. Since napag-usapan na ho natin, mga bossing, si Boss Saldi si Boss Saldico! Tinaningan na ho, mga kababayan, si Saldico, 10 araw. Napangunahing nagbabalangkas. Yan. Kasi naman tong si Saldico Si Saldico ayaw pang umuwi Sinasabi may sakit daw siya. At hindi alam kung kailan uuwi si Boss Saldico. Mga boss chief amo, sir. Ngayon, sabi ng mamamayang Pilipino, magpaliwanag ka. Si Sandro Marcos, umuwi ka na at magpaliwanag ka. Eto na din po yung taning. Pakinggan nyo ho. Ang unang utos ni House Speaker Faustino Boji D. III mula ng maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayan at baka sabihin niyo, oy Mark, ikaw sumusuporta ka kay Saldico. Although, mga kababayan, di ba? Ayan nga po, hindi pa, nandiyan si Kap Ninyo? Asan si Kap Ninyo? Kap Ninyo, nasaan na? Di ko makita Eto, mga kababayan, hindi po natin sinusuportahan. Pero hanggat wala po silang ipinapakita, hanggat iniimbestigahan, gitna lang ho tayo, mga bossing. Pero ang sigaw natin, same lang din po ng nakakaraming tao. Umuwi ka, magpaliwanag ka. Hindi yung ganyan. Di ba?
Nandiyan ba si Kap ninyo? Hindi ko makita. Oh, baka baka naka-off yung mismong ano niya. Asa si Kap ninyo? Baka naka-off yung kanyang mensahe kaya hindi ko makita. Oh, sa baba ni Alonely TV. Hindi ko makita eh. Kap ninyo, shout out sa iyo. Oh, ngayon no, mga kababayan, hindi ko kinakampihan to. Isa din ho ako sa sumisigaw na umuwi si Saldico. Kasi sinasabi niya, naku, magpapagaling, hindi ko alam kung kailan po ako uuwi, ganito, etc., etc. Kailangan harapin, boss eh. Kaya, ayan, aabot tayo sa punto na mismo ang sinasabi ay magkakaroon ng taning para sa iyo. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Ko ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Hinahanap ko pa din. Ayun! Sabi ni Kap Niña Barsagan, na-post na ako ni Kiko at ni Atty. Rowena Guanzon. Kamusta yung pinsan mo, Kap Ninyo? Shout out sa iyo. Oh. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Nagdadamay ho tuloy si Martin Romualdez, mga kababayan. Ang sinasabi nung iba, nako yan, tinatago ni Martin Romualdez si Saldico. Sabi ni Sherry, walang perma si SMR, no? Si Quezon at Saldico ang habulin mo. Tanda. Base sa notice of revocation o pagbawi na inilabas ni Di, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Ko. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Ako, pati nga ho, si Congressman Sandro Marcos ang isinisigaw, umuwi at magpaliwanag na itong si Saldico. Mga kababayan, anak po ng Pangulo yon. Kaya hindi po nila pwedeng sabihin na ito yung Pangulo, ito si Martin Romualdez, pinataka si Saldico. Hindi ho. Pati ho sila, mga bossing, nananawagan. Sabi ni Rosita Hayashi, humanda kayong lahat. Paiimbestigahan ni Martin Romualdez lahat ng mga nanira kay Martin. Kalaboso ang bagsak nyong lahat. Nagkamali kayo ng siniraan. Sabi ni Ma'am Rosita Hayashi. Tuloy! Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa,